Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Mga tatakbong kandidato sa BSKE kailangang magsumite ng birth certificate. Yan ang MBC TV Network News ni Dustin Bayog. Isasama na ng Commission on Elections sa COMELEC ang birth certificate bilang isa sa mga requirement para sa mga taong nais kumandidato sa eleksyon. Ayon sa COMELEC, una itong patutupad sa mga kakandidato para sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na gaganapin sa November 2 hanggang sa masusunod pang local and national election. Para kay COMELEC Chairman George Garcia ay pinag-aralan nila itong mabuti at walang malalabag na batas. Yung pag-aaral, ito naman ay hindi ipinagbabawal. Sapagkat tatandaan ng lahat, isa sa mga hinihingi po pagka tayo nagpa-file ng Certificate of Candidacy ay kung ano ang birthday natin at at the same time ay kung tayo ba ay Filipino citizen o hindi. So tayo kung ano i-declare nila ng mga kandidato parang tinatanggap na lamang po natin na yun ay totoo. Ito ang unang beses na ipatutupad ng COMELEC ang ganitong requirement na layon daw masiguro na lahat ng nais tumakbo ay purong Pilipino. Makatutulong din daw ito upang maiwasan ng misrepresentasyon o makalusot ang mga foreign citizen ng mga kandidato gaya na nangyari umano kay Alice Guo sa probinsya ng Tarlac. Sa ngayon maganda pag-aanda raw rito ang BSKE, gayong may narap din ito mga problema pagdating naman sa mga overage na kandidato sa Sangguniang Kabataan. Ngayon SK elections, ang 4,000 ang dinisqualify ni COMELEC sa mga kabataan dahil sila ay overage. Nalaman na sila pala ay lampas ng 24 anyos. Samantalang ang sabi ng batas, ang SK, chairman o kagawad ay dapat hanggang 24 anyos lamang. Samantala tinindi ng COMELEC na mapapanagot ang sinumang kandidato na mapatutunan gagamit ang peking birth certificate at ang kanilang lamang tatanggapin ay authenticated copy nito mula sa Philippine Statistics Authority o PSA. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, sa Metro Manila ngayon, Manila LGU, magsasagawa ng Household Hazardous Waste Collection. Magsasagawa ng Household Hazardous Waste Collection ng City Government of Manila sa pamamagitan ng Department of Environment and Public Services sa April 28. Isasagawa ang koleksyon mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon sa iba't ibang barangay sa 6 na distrito ng lungsod. Kabilang sa mga kokolektahin ng mga expired na gamot at chemical, pundidong bumbilya at used oil ng sasakyan, grease trap waste, aerosol spray can, expired na pintura, kontaminadong lalagyan, electronic waste, baterya at iba pang mapanganib na basura. Layunin ng programa na maiwasan ang panganib sa kalusugan, polusyon at sakuna sa pamamagitan ng tamang pagtatapon ng hazardous waste. Hinihikayat ang mga residente na makiisa at dalhin ang kanilang mapanganib na basura sa itinakdang lugar ng koleksyon sa kani-kanilang barangay. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon, Afternoon Edition. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon.